Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito sa tahimik na gabi, sa maingay na umaga, o habang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, may matutunan kang aral tungkol sa respeto, pamilya, at sa tunay na ugali ng tao kapag akala nila wala kang kayang ipaglaban. Sa gitna ng maaliwalas na umaga sa Maynila, nakatayo si Celestina Vera Montefalco sa harap ng malaking salamin ng kanyang silid. Sa labas ng bintana, tanaw ang malawak na hardin ng Montefalco Mansion, maayos ang mga halamang inalagaan ng mga hardinaro, tahimik ang fountain sa gitna, at nakaparada sa driveway ang tatlong mamahaling sasakyan na palatandaan ng yaman ng pamilyang matagal nang kilala sa larangan ng shipping, logistics at real estate. Ngulit sa kabila ng lahat ng kinang sa paligid niya, simple lang ang suot ni Celestina ng araw na yon. Puting blouse, maong na pantalon, at lumang sapatos na walang kahit anong tatak na magpapakita na siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montefalco Group. Hindi siya lumaking prinsesang walang alam sa hirap. Bata pa lang siya nang ipinakita sa kanya ng ama niyang si Don Arsenio Montefalco na ang tunay na halaga ng negosyo ay hindi lamang nakikita sa laki ng kita, kundi sa dami ng taong nabibigyan ng marangal na trabaho. Madalas siyang isama noon ng ama sa pantalan. Habang ang ibang batang kaedad niya ay abala sa laruan at bakasyon sa ibang bansa, si Celestina ay tahimik na nanonood sa mga kargador na pawisan habang nagbubuhat ng mabibigat na kahon. "Anak," minsang sinabi sa kanya ni Don Arsenio habang nakatingin sila sa mga manggagawa. "Huwag mong kakalimutan ang mukha ng mga taong nagpapagal para umandar ang negosyo natin. Kapag dumating ang araw na ikaw na ang mamumuno, hindi mo sila dapat tignan mula sa itaas. Dapat tumayo ka sa tabi nila." Ang mga salitang iyon ang tumatak sa puso ni Celestina. Kaya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso, hindi siya agad naupo sa pinakamataas na posisyon ng kumpanya kahit kaya naman niyang angkinin ang lahat. Sa halip, pinili niyang magsimula sa ibaba. Nagtrabaho siya bilang assistant sa warehouse, sumubok mag-encode ng delivery reports, tumulong sa employee concerns, at minsan pa nga ay naglinis ng conference room nang kulang ang janitorial staff. Marami ang hindi nakakaintindi sa kanya. "Ma'am Celestina, bakit ninyo pa ginagawa yan?" tanong minsan ni Mang Oswin, ang matagal ng driver ng pamilyang Montefalco. "Kayo na ang tagapagmana, isang udos lang ninyo, lahat susunod." Ngumiti lang siya habang inaayos ang mga folder sa mesa. "Kaya nga kailangan kong malaman kung ano ang pakiramdam ng sumusunod, Mang Oswin, para kapag ako na ang nag-utos, alam kong hindi ako magiging malupit." Si Mang Oswin ay isa sa mga iilang taong tunay na nakakaalam ng lalim ng puso ni Celestina. Mahigit 20 taon na itong naglilingkod sa pamilya nila. Nakita nito ang dalaga noong bata pa. Nakita nitong umiyak si Celestina sa burol ng ama. At nakita rin nitong pilit naging matatag ang dalaga kahit unti-unting lumalapit ang mga taong interesado lang sa kanyang apelido. Isa sa mga taong lumapit sa buhay ni Celestina ay si Eliasandro Elias Bravante. Si Elias ay anak ng kilalang Bravante family, isang pamilyang may malalaking lupain, hotel investments at restaurant chain sa iba't ibang lungsod. Gwapo ito, matalino, at may mahinahong pananalita. Hindi tulad ng ibang lalaking agad ipinagyayabang ang kayamanan, si Elias ay marunong makinig. Kapag kausap ni Celestina, hindi siya palaging tungkol sa negosyo. Minsan tungkol siya sa paboritong libro, sa lumang bahay sa probinsya, o sa pangarap niyang magtayo ng foundation para sa mga batang walang kakayahang makapag-aral. Unang ipinakilala si Elias kay Celestina nang tiyahin niyang si Doña Mirela Sandoval, kapatid ng kanyang yumaong na inang-ina. Si Doña Mirela ang tumatayong gabay ni Celestina sa mga usaping panlipunan, lalo na ngayong marami nang naghihintay kung sino ang magiging mapapangasawahan ng tagapagmana ng Montefalco Group. "Celestina," sabi ni Doña Mirela isang hapon habang umiinom sila ng tea sa veranda, "hindi kita pinipilit, pero mabuting pamilya ang Bravante. Si Elias, edukado, may breeding at mukhang seryoso sa'yo."
Tahimik na hinalo ni Celestina ang tasa ng tea. Mukhang mabait siya, tita. Pero alam niyo naman ako, hindi sapat sa akin ang mabait kapag kaharap ako. Napakunot ang noo ni Doña Mirela. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Celestina sa menayo. Sa dulo ng hardin, nakita niyang binibigyan ni Aling Remy ng tubig ang bagong hardinero. Maliit na bagay iyon, pero napansin niya agad ang respeto sa kilos ng matanda. Gusto kong malaman kung paano siya makitungo sa taong wala siyang kailangan. Sabi ni Celestina, madaling maging mabait sa akin dahil Montefalco ako. Pero paano sa waiter, sa janitor, sa babaeng pagod na daling sa kusina? Doon ko makikita kung sino talaga siya. Napabuntong hininga si Doña Mirela. Mana ka talaga sa ama mo. Pero anak, may mga bagay na hindi sinusubok ng sobra. Baka masaktan ka lang. Mas mabuting masaktan ngayon kesa habang buhay akong magsisi. Mahinang sagot ni Celestina. Hindi lang si Elias ang nais niyang makilala ng lubusan. Mas nais niyang makita ang tunay na anyo ng pamilyang papasukin niya, lalo na ang ina nitong si Doña Severina Bravante. Matagal nang naririnig ni Celestina ang pangalan ni Doña Severina sa mga pagtitipon ng alta sosyedad. Kilala ito sa mamahaling alahas, matatalim na titig, at mga salitang tila laging may kasamang panukat sa halaga ng tao. May mga nagsasabing mapili lang ito sa kaibigan. May mga nagsasabing mataray dahil sanay sa marangyang buhay. Pero may mga bulong din na mas masakit pakinggan, na minsang nitong pinaiyak ang isang sales lady dahil maliraw ang pagkakabalot ng binili niyang bag, na pinaalis nito ang isang waiter sa isang event dahil lang sa nadampian ang kanyang gown, at na para kay Doña Severina, ang tao ay may ranggo depende sa apelyido at laman ng bank account. Isang gabi, pagkatapos ng isang charity gala, nasaksihan mismo ni Celestina ang unang senyales. Nasa labas sila ng hotel lobby noon, abala ang mga bisita sa pagkuha ng sasakyan. Isang batang valet ang aksidenteng nakabagsak ng susi habang inaabot iyon kay Doña Severina. Ano ba naman yan? Malamig na sabi ni Doña Severina. Kaya hindi umaasenso ang mga katulad ninyo. Simpleng susi hindi mahawakan ng maayos. Namula ang mukha ng batang valet. Pasensya na po, ma'am. Nakita ni Celestina na bahagyang napatingin si Elias sa ina. Akala niya ay pagsasabihan nito si Doña Severina. Ngunit tumahimik lang si Elias. Inakay ang ina papasok ng sasakyan at tila pinalampas ang pangyayari. Sa buong biyahe pauwi, hindi matahimik si Celestina. Nang inihatid siya ni Elias sa mansion, napansin nito ang pananahimik niya. Celestina? Maingat nitong tanong. May problema ba? Tumingin siya rito. Narinig mo ang sinabi ng mami mo sa valet? Napakurap si Elias. Ganun lang talaga magsalita si mama minsan. Hindi niya naman siguro sinasadya. Hindi niya sinasadya o sanay lang kayong walang pumipigil sa kanya? Tanong ni Celestina. Natigilan si Elias. Ilang segundo itong walang naisagutan. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Kakausapin ko siya. Ngunit sa mga sumunod na araw, walang nagbago. Patuloy na mabait si Elias kay Celestina. Nagpadala ng bulaklak sa opisina. Dinalhan siya ng paborito niyang ensaymada mula sa lumang bakery sa Escolta. Minsan, sinamahan pa nitong bumisita sa isang charity shelter. Sa harap ng mga bata, magaan ang ngiti ni Elias. Tinuruan pa nito isang batang lalaki na mag-drawing ng bahay. Doon lalong nalito si Celestina. May kabutihan si Elias, hindi yun may kakaila. Ngunit may kahinaan din ito. Isang kahinaang maaaring makasakit sa maraming tao kung hindi niya kayang manindigan. Kaya isang gabi, ipinatawag ni Celestina ang 3 taong pinagkakatiwalaan niya. Si Attorney Leoren Belisay, ang kanyang matalik na kaibigan at personal legal advisor, si Mang Oswin, ang kanyang driver at tagapagbantay na parang pangalawang ama na rin niya, at si Marcelina Quinto, ang kanyang pinsan na palabiro ngulit matalas ang isip pagdating sa tao.
Nagtipon sila sa maliit na library ng Montefalco Mansion. Sarado ang pinto. Nasa gitna ng mesa ang ilang dokumento tungkol sa bagong fine dining restaurant project ng Bravante family. Sabi ni Attorney Lioren habang nakataas ang kilay. Uulitin ko lang, gusto mong magpanggap na mahirap na waitress sa restaurant ng pamilya ng lalaking posibleng pakasalan mo? Tumanggo si Celestina. Oo. Napahawak sa noo si Marcelina. Pinsan, mayaman tayo. Hindi tayo board na board para gumawa ng teleserye sa totoong buhay. Mars, seryoso ako. Alam ko, yun nga ang nakakatakot. Si Mang Oswin naman ay tahimik na nakatingin sa kanya. Anak, delikado ito. Hindi natin alam kung paano kanila tatratuhin. Kaya nga kailangan kong malaman. Hindi ko gustong pumasok sa pamilyang ngumingiti sa harap ko, pero nangyuyurak ng iba kapal na katalikuran ko. Inilapag ni Attorney Lioren ang folder. May bagong fine dining restaurant ang Bravante Group. Soft opening pa lang. Kailangan nila ng temporary service staff para sa private tasting events. Kaya nating ipasok ang pangalan mo sa agency gamit ang ibang identity. Pero may kondisyon ako. Ano? Kapag naramdaman mong may pisikal na panganib, aalis ka agad. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka magiging bayani. Ngumiti ng bahagya si Celestina. Abogado ka talaga. Kaibigan ko ako, kaya ayokong makita kang masasaktan. Si Marcelina ay napasandal sa upuan. Ano ang pangalan mo bilang waitress? Saglit na nag-isip si Celestina. Tina Velasco. Tina Velasco. Ulit ni Marcelina. Simple, bagay sa'yo, pero kailangan mong baguhin ang kilos mo. Hindi pwedeng parang nagmamay-ari ka ng building habang nagsiserve ng tubig. Napangiti si Mang Oswin sa unang pagkakataon. Tuturuan ka namin, Ma'am Tina. Sa loob ng sumunod na linggo, naghanda si Celestina. Hindi ito paghahandang marangya. Wala itong gown fitting o jewelry selection. Sa halip, nag-aral siyang magdala ng tray ng hindi nanginginig ang kamay. Tinuruan siya ni Aling Remy kung paano bumati ng may lambing, ngunit may distansya. Si Mang Oswin ang nagturo sa kanya kung paano sumakay ng jeep nang hindi halatang first time niya. Si Marcelina naman ang bumili ng mga simpleng damit sa palengke, blouse na medyo kupas, itim na pantalon at sapatos na pangtrabaho. Nang makita ni Celestina ang sarili sa salamin, hindi na siya mukhang tagapagmana. Mukha na siyang babaeng sanay gumising ng maaga, bumiyae ng malayo, at magtiis para sa sweldo. Handa ka na? Tanong ni Marcelina. Huminga ng malalim si Celestina. Hindi, pero kailangan. Dumating ang unang araw niya sa restaurant na pinangalan ng Bravante Meridian. Mataas ang kisame, kumikinang ang chandelier, at mamahalin ang bawat kubyertos sa mesa. Ngulit sa likod ng magarang dining hall, ibang mundo ang nakita ni Celestina. Sa kitchen area, nagmamadali ang lahat. May sumisigaw na supervisor. May waiter na halos madulas habang may bitbit na tray. May dishwasher na tahimik na naguhugas kahit halatang may sugat sa daliri. Baguhan ka? Tanong ng isang babaeng may hawak na listahan. Opo, Tina Velasco po. Ako si Aling Perla, head cook dito. Kahit hindi nila ako tawaging ganun dahil mas gusto nilang kitchen aid lang sa payroll. Mapait itong numitit. Dito ka muna, huwag kang iiyak kapag napagalitan. Sayang ang luha, walang dagdag sa sweldo. May lumapit na batang babae na may hawak na basket ng tinapay. Ako si Yani. Kapag hindi mo alam ang gagawin, tanungin mo lang ako. Pero bilisan mo maglakad, ayaw nila ng mabagal dito. Sa sulot, may lalaking tahimik na naghuhugas ng plato. Tumingin lang ito saglit at tumanong. Si Brixon yon. Hindi masalita pero mabait. Siya ang sumasalo ng kabaho kapag may pinauwi. Sa pinto ng staff entrance, naroon naman si Nilo, ang security guard na may pagod sa mata ngunit maayos pa ring bumati. Bagong staff? Ingat ka dito, iha. Maganda ang harap ng lugar na ito, pero sa likod, maraming talas. Hindi pa man nagsisimula ang unang shift ni Celestina, naramdaman na niyang tama ang kutob niya. May mali sa lugar na ito.
Hindi ito basta restaurant. Isa itong maliit na kaharian kung saan ang mga nasa itaas ay sanay mag-utos at ang mga nasa ibaba ay sanay manahimik. Habang inaabot sa kanya ni Aling Perla ang unang tray ng baso, napatingin si Celestina sa dining hall. Sa kabilang dulo, naroon ang mesa ng Bravante family para sa darating na private meeting. Wala pa si Elias, wala pa si Doña Severina, ngunit alam niyang hindi magtatagal, magkikita sila. At sa pagkakataon iyon, hindi siya si Celestina Montefalco. Siya ay si Tina Velasco, isang waitress na walang apelido, walang yaman, at walang proteksyon sa mata ng mga taong susubok sa tunay niyang halaga. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang nagpapatuloy ang kwento ni Celestina, isipin mo rin kung gaano kadalas sa totoong buhay na ang mga taong tahimik lang at nakayuko ay sila pala ang may pinakamabigat na pinagdaraanan. Nakatayo si Celestina sa likod ng dining hall ng Bravante Meridian. Hawak ang tray ng baso habang pilit inaalala ang bawat bilin sa kanya ni Aling Perla at Yani. Ilang minuto pa lang siya sa loob pero ramdam na niya agad ang bigat ng hangin sa lugar. Sa harap, kumikislap ang mga chandelier, maayos ang pagkakalatag ng mga puting mantel at amoy mamahaling pabango ang paligid. Ngunit sa likod ng kusina, iba ang mundo. Mainit, masikip, mabilis ang kilos ng lahat, at bawat pagkakamali ay may katumbas na sigaw. "Hoy, baguhan!" Sigaw ng lalaking nakasuot ng itim na coat habang hawak ang clipboard. "Ikaw ba si Tina Velasco?" "Opo, sir." "Ako si Raviel Sarmiento, assistant manager dito. Kapag may nabasab ka, bawas sa sweldo. Kapag may nagreklamong customer, bawas sa sweldo. Kapag nahuli kang nakaupo kahit 5 segundo, huwag ka nang bumalik kinabukasan. Maliwanag?" Saglit na tumigil si Celestina. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil hindi niya inaasahang ganun kabilis maririnig ang ganitong klasing pataharan. Sa mga kumpanya ng Montefalco, bawal ang ganong sistema. Kapag may nasirang gamit, iniimbestigahan muna kung aksidente ba, kapabayaan, o problema sa pasilidad. Dito, parang handa nang ipasa sa manggagawa ang lahat ng gastos kahit hindi pa nangyayari. "Opo, sir." Mahinang sagot niya bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Lumapit si Yani sa kanya nang makaalis si Raviel. "Huwag mo na lang sagutin. Kapag sumagot ka riyan, pag-iinitan ka." "Lagi ba siyang ganyan?" tanong ni Celestina. "Mas mabait pa nga siya ngayon," bulong ni Yani habang inaalis ang basket ng tinapay. "Kapag nandito si Sir Gideon, mas malala." Hindi pa kilala ni Celestina si Gideon ng personal, ngunit nabasa na niya ang pangalan nito sa ilang dokumentong ipinadala ni Attorney Leoren. Ang Gideon Bravante ang nakakatandang kapatid ni Elias at siya raw ang tunay na nagbabantal sa operasyon ng restaurant kahit ibang tao ang nakalagay sa official na management chart. Sa mga papel, parang consultant lang siya, pero sa mga bulong-bulungan, siya ang nasusunod sa lahat. Nagsimula ang shift ni Celestina sa simpleng pagdadala ng tubig sa mga mesa, ngunit habang naglalakad siya, napapansin niya ang naliliit na bagay na hindi mapapansin ng mga ordinaryong bisita. May isang shelf sa gilid ng pantry na alog at halos bumigay na. May basong may lamat na ginagamit pa rin dahil ayaw daw bumili ng bagong stock ang management. May server na nakatayo sa sulok habang pinapagalitan ni Raviel dahil mabagal itong ngumiti sa customer. "Sir, pasensya na po. Sumakit lang po ang tiyan ko kaya..." Hindi excuse ang sakit sa tiyan. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Marami dyan ang nangangailangan ng trabaho. Nakita ni Celestina kung paano napayuko ang server. Gusto niyang magsalita pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang makita ang buong larawan bago siya kumilos. Maya-maya habang nasa service station siya, biglang may malakas na lagabog mula sa pantry. Napatingin ang lahat. Bumagsak ang isang tray ng mga baso mula sa sirang shelf. Hindi iyon hawakan ng kahit sinong waiter. Kusang bumiday ang kahoy na pinaglalagyan. Agad na dumating si Raviel. "Sino ang naka-duty dito?" Isang payat na waiter na nangangalang Jomar ang nanginginig na lumapit. "Sir, ako po ang huling kumuha ng baso pero hindi ko po iyon hawakan. Bigla na lang pong bumagsak." "Palusot,"
Sigaw ni Raviel. Alam mo kung magkano ang isang set niyan? Bawas sa sweldo mo. Nanlaki ang mata ni Jomar. Sir, pangrenta ko po sa boarding house ang sweldo ko ngayong cut-off. Hindi ko po talaga kasalanan. Lahat kayo may dahilan. Lamig na sabi ni Raviel. Pirmahan mo mamaya ang deduction slip. Napakuyom ang kamay ni Celestina sa gilid. Kung hindi lang siya nagpapanggap, baka doon pa lang ay naipatawag na niya ang buong HR department at legal team. Ngunit sa halip, lumapit siya kay Aling Perla na tahimik na nakatingin mula sa kusina. Aling Perla, lagi po ba talagang pinapabayaran sa staff ang mga ganitong bagay? Tumawang na mapait si Aling Perla. Anak, dito kahit masira ang gripo dahil luma na, kasalanan ng dishwasher. Kahit madulas ang waiter dahil may tagas ang freezer, kasalanan pa rin niya. Basta may gastos, sa amin ibabawas. Wala pong nagrereklamo? May nagreklamo dati. Si Edra, dating cashier. Kinabukasan wala na sa schedule. Pagkatapos kumalat na magnanakaw daw siya. Hanggang ngayon hindi makahanap ng matinong trabaho. Natigil ang Celestina. Hindi na ito simpleng pagmamaltrato. Sistematikong pananahimik ito. Sa susunod na mga araw, mas marami pang natuklasan ni Celestina. May mga empleyadong pinapapasok ng 12 oras, ngunit 8 oras lang ang nakalagay sa time record. May service charge na dapat sana ay para sa staff, ngunit hindi buo ang natatanggap nila. May mga supplier na paulit-ulit na nagpapadala ng mababang kalidad na ingredients, ngunit binabayaran sa presyong pang-premium. At tuwing tinatanong ng staff, ang sagot lang ni Raviel ay, kung ayaw ninyo, umalis kayo. Isang hapon, bago bumukas ang restaurant para sa dinner service, nakita ni Celestina si Yani sa likod ng storage room. Nakaupo isa sa maliit na kahon, namumulat, hawak ang noo. Yani, okay ka lang? Tanong ni Celestina. Biglang tumayo si Yani na parang nahuling may ginagawang mali. Okay lang, nahilo lang ako. Hinawakan ni Celestina ang braso niya. Mainit ang balat ni Yani. May lagnat ka. Wala ito, mawawala rin. Bakit ka pumasok? Napayuko si Yani. May ubo si Mikael, anak ko. Kailangan kong bumili ng gamot mamaya. Kapag umabsent ako, bawas na naman. Kapag nabawasan ako, wala kaming pambili. Saglit na natahimik si Celestina. Sa kanyang mundo, ang gamot ay isang bagay na daling ipabili. Sa mundo ni Yani, ito ay dahilan para magtrabaho kahit halos bumigay na ang katawan. May kasama ba si Mikael ngayon? Tanong ni Celestina. Kapitbahay namin. Binabantayan muna. 6 na taong gulang pa lang siya pero sanay na siyang maghintay sa akin. Pinilit ni Yani ngumiti. Matalino iyon. Sabi niya raw, paglaki niya raw, bibilihan niya ako ng restaurant para hindi na ako pagalitan. Sumikip ang dibdib ni Celestina. Mabait siyang bata. Oo, sagot ni Yani. Kaya kahit pagod na ako, kinakaya ko. Bago pa makasagot si Celestina, narinig nila ang boses ni Raviel. Yani, anong ginagawa mo riyan? May VIP guests mamaya. Ayusin mo sarili mo, mukha kang basahan. Napatingin si Celestina kay Raviel, ngunit mabilis na umiwas si Yani. Opo sir, pasensya na po. Nung gabing yon, dumating ang ilang kilalang bisita. Hindi pa ang malaking dinner event, ngunit sapat para maramdaman ni Celestina kung paano nagbabago ang kilos ng lahat kapag may makapangyarihang tao sa loob. Ang mga waiter ay lalong tumuwid. Ang mga kusinero ay lalong nagmadali. Si Raviel ay biglang naging magalang, tila hindi siya ang kaninang naninigaw sa likod. Sa gitna ng serbisyo, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Severina Bravante. Suot nito ang kulay perlas na ternong halatang mamahalin, may kwintas na kumikislap sa ilalim ng ilaw at may titig na parang sinusukat ang bawat taong madaanan niya. Kasama niya ang isang babaeng socialite na si Clarice Montemar na halos kasing talas ng kanyang ngiti. Sumunod sa kanila, si Elias. Napahinto sa Celestina sa may gilid ng service area. Ito ang unang beses na makikita siya ni Elias bilang Tina Velasco. May munting kaba sa ibdib niya, ngunit mabilis niyang ibinaba ang tingin at inayos ang tray sa kamay. Hindi siya napansin ni Elias. Abala ito sa pakikinig sa ina. Elias, sabi ni Doña Severina habang nakaupo sa mesa. Dapat bago matapos ang buwan na ito, malinaw na ang engagement announcement ninyo ni Celestina.
Hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. The Montefalco name is too valuable. Napahigpit ng hawak ni Celestina ang tray. Hindi niya nagustuhan ang salitang gunamit nito. Valuable. Para bang hindi siya tao kundi kontratang kailangang makuha. Mahinang sumagot si Elias. Mama, ayokong madaliin si Celestina. Madaliin? Tumaas ang kilay ni Doña Severina. Anak, ang mga babaeng tulad niya ay hindi pinapakawalan. Kapag napasok ang Montefalco's fortune sa pamilya natin, tapos ang problema natin sa expansion. Hindi siya investment, Mama, sabi ni Elias. Yun ang unang pagkakataong bahagyang lumambot ang puso ni Celestina. Kahit pa man, nagtangkang magsalita si Elias. Ngunit tumawa lang si Clarice. Nako Elias, romantic ka talaga. Pero aminin na natin, everyone marries for position. Bonus na lang kung may konting love. Hindi na sumagot si Elias. Lumapit si Yani sa mesa, dala ang tinapay. Dahil sa lagnat, bahagyang nanginig ang kamay niya. Nahulog ang isang piraso ng tinapay sa maliit na plato, hindi naman sa sahig. Ngunit sapat iyon para mapansin ni Doña Severina. Ano ba naman ito? Sabi nito, nakangiwi. Hindi ba kayo tinuturuan dito? Ang pangit na nga ng sapatos mo, nanginginig ka pa mag-serve. Namula ang mukha ni Yani. Pasensya na po, ma'am. Tinignan ni Doña Severina ang sapatos ni Yani. Itim na luma, may maliit na tagpi sa gilid. Raviel, tawag ni Doña Severina. Bakit may ganitong itsura sa harap ng guests? This is a fine dining restaurant, not a public market. Agad na lumapit si Raviel. Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko po. Palitan mo siya. Nakakasira ng ambience. Nakita ni Celestina ang pagyuko ni Yani. Hindi ito umiyak, pero malinaw ang panginginig ng labi. Sa gilid, tahimik si Elias. Nakatingin siya kay Yani na parang naaawa, ngulit wala siyang sinabi. Doon muling bumigat ang puso ni Celestina. Hindi sapat ang maawa kung mananatili kang tahimik. Pagbalik ni Yani sa likod, sinundan siya ni Celestina. Naabutan niya itong nakasandal sa dingding, pinipigilang umiyak. Yani, mahinang sabi ni Celestina. Umiling si Yani. Sanay na ako, wag mo na akong alalahanin. Hindi dapat nasasanay ang tao sa pangmamaliit. Ngumiti si Yani ng pait. Kapag mahirap ka, Tina, maraming bagay ang kailangan mong sanayin. Gutom, pagod, hiya, takot. Kasi kapag lumaban ka, mas malaki ang mawawala. Hindi makasagot si Celestina. Sa unang pagkakataon sa loob ng kanyang pagpapanggap, naramdaman niya ang bigat ng pribileyong matagal niyang dala. Siya, kahit magpanggap na mahirap, may mansyon na babalikan, may abogado, may driver, may apelyido. Pero sina Yani, Aling Perla, Brixon, Jomar at Nilo, ito ang tunay nilang buhay. Kinagabihan, sa labas ng restaurant, naghihintay si Mang Oswin sa malayo sakay ng simpleng kotse. Nang makapasok si Celestina, napansin agad nito ang kanyang katahimikan. Ayos lang po kayo, ma'am? Tanong ni Mang Oswin. Hindi agad sumagot si Celestina. Tumingin siya sa bintana, sa likod ng magarang restaurant na tila walang bahid sa labas. Mas malalaki sa akala ko, sabi niya. Gusto na po ninyong itigil? Umiling si Celestina. Hindi, kailangan kong ituloy. Kinabukasan, ipinadala niya kay Attorney Loren ang ilang tala. Hindi pa ebidensya ang lahat, pero sapat para magsimulang maghukay. Ipinahanap niya ang dating cashier na si Edra, ipinasuri niya ang supplier contracts, at ipinakiusap niyang alamin kung bakit tila masyadong maraming private meeting sa restaurant na walang kinalaman sa pagkain. Sa ikatlong araw, nakita ni Celestina ang isang lalaking pumasok mula sa back entrance. Matangkad ito, may mamahaling relo, at walang pakialam kahit mabangga niya ang isang waiter. Agad na tumuwid si Raviel. Sir Gideon, bati nito. Nasa private room la po ang mga papeles. Si Gideon Bravante. Mula sa kinatatayuan ni Celestina, nakita niya kung paano Kinabukasan, ipinadala niya kay Attorney Loren ang ilang tala. Hindi pa ebidensya ang lahat, pero sapat para magsimulang maghukay. Ipinahanap niya ang dating cashier na si Edra, ipinasuri niya ang supplier contracts, at ipinakiusap niyang alamin kung bakit tila masyadong maraming private meeting sa restaurant na walang kinalaman sa pagkain.
Sa ikatlong araw, nakita ni Celestina ang isang lalaking pumasok mula sa back entrance. Matangkad ito, may mamahaling relo, at walang pakialam kahit mabangga niya ang isang waiter. Agad na tumuwid si Raviel. "Sir Gideon?" Bati nito. "Nasa private room la po ang mga papeles." Si Gideon Bravante. Mula sa kinatatayuan ni Celestina, nakita niya kung paano nagbago ang kilos ng lahat. Si Aling Perla ay biglang tumahimik. Si Nilo ay umiwas ng tingin. Si Brixon ay mas lalong yumuko habang naghuhugas. Parang may dumating na bagyong sanay manira nang walang kailangang ipaliwanag. "Siguraduhin mong walang staff na palakad-lakad malapit sa private room. Ayokong may nakakarinig," sabi ni Gideon kay Raviel. "Opo, sir." Napansin ni Gideon si Celestina. Saglit siya nitong tinignan mula ulo hanggang paa. "Baguhan?" "Opo, sir," sagot ni Celestina. Ngumisi ito. "Turuan mo, Raviel. Ayokong may probinsyanang kilos dito." Pagkaalis ni Gideon, marahang lumapit si Nilo kay Celestina. "Hiha," bulong nito. "Kapag si Sir Gideon ang nandito, huwag kang lalapit sa private room. Marami ning nawalan ng trabaho dahil nakarinig ng hindi dapat marinig." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tumingin si Nilo sa paligid bago sumagot. "Hindi lang restaurant ang pinagpapatakbo nila rito. May mga usapang lupa, kontrata at pera na hindi dumadaan sa tamang proseso. Wala akong sapat na patunay pero matagal ko nang napapansin." Doon lalong naging malinaw kay Celestina na ang Bravante Meridian ay hindi lang entablado ng kayabangan, isa itong taguan ng lihim. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang pinagbuti ang pagpapanggap. Nagdala siya ng tubig, nagpunas ng mesa, nagligpit ng plato at nakinig. Sa bawat bulong, may nadaragdag na piraso sa palaisipan. Sa bawat sigaw ni Raviel, may nadaragdag na dahilan para lumaban. Sa bawat pananahimik ni Elias sa harap ng mali, may nadadagdag na tanong sa puso niya kung sapat ba ang pagmamahal kung walang paninindigan. Isang gabi habang pauwi siya, tumawag si Elias sa tunay niyang numero. "Celestina?" malambing nitong sabi. "Hindi kita masyadong naririnig nitong mga araw. Busy ka ba?" Tumingin si Celestina sa salamin ng kotse. Nakasuot pa rin siya ng simpleng damit ni Tina Velasco. Pagod ang mukha, ngunit mas malinaw ang kanyang mga mata. "May inaasikaso lang ako," sagot niya. "Namimiss na kita. Gusto kitang makita bukas. May dinner kami sa restaurant. Sana makapunta ka." Napapikit si Celestina. Hindi nito alam na naroon siya. Hindi nito alam na nakita niya ang lahat. "Baka hindi ako makarating," mahinang sagot niya. "Sayang, gusto ka na ulit makita ni Mama." Saglit siyang natahimik. "Talaga ba?" "Oo, excited na siya sa engagement plans." Napatingin si Celestina sa labas. Sa malayo, unti-unting lumiit ang ilaw ng Bravante Meridian. "Elias," tanong niya, "naniniwala ka ba na makikilala mo ang totoong ugali ng tao sa paraan mong pakikitungo niya sa mga taong hindi niya kailangan?" Hindi agad nakasagot si Elias. "Oo naman, bakit mo natanong?" "Wala lang, gusto ko lang malaman." Pagbaba ng tawag, huminga siya ng malalim. Hindi pa oras para ibunyag ang sarili. Ngunit alam niyang papalapit na iyon. Dahil sa restaurant na iyon, sa likod ng mamahaling ilaw at gintong kubyerto, unti-unting lumalabas ang tunay na mukha ng mga taong balang araw ay maaaring maging pamilya niya. At habang mas marami siyang nakikita, mas lalo niyang nauunawaan na ang pagpapanggap niya bilang waitress ay hindi na lamang pagsubok kay Elias. Ito ay magiging simula ng paglalantad sa isang pamilya na matagal nang nasanay na yurakan ang mahihina. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagpapatuloy ng istorya ni Celestina, mas lalo nating makikita na minsan ang pinakamalaking katotohanan ay hindi basta lumalabas sa tahimik na pag-uusap, kundi sa gitna mismo ng kahihiyan, pangmamaliit at sakit na pilit tinitiis ng isang taong matagal nang sumusubok umunawa. Kinabukasan matapos ang tawag ni Elias, mas maagang dumating si Celestina sa Bravante Meridian. Tahimik pa ang dining hall nang pumasok siya sa staff entrance. Wala pa ang mga bisita.
Wala pa ang musika. Wala pa ang bango ng mamahaling pagkain sa harap. Ang naroon pa lamang ay ang tunog ng kutsilyong humihiwa ng gulay, ang pag-aspas ng mop sa marmol na sahig, at ang mga mabibigat na buntong hininga ng mga empleyado na alam na may malaking gabing haharapin. Sa likod ng kusina, abala si Aling Perla sa paghaanda ng special menu. Si Yani naman ay nag-aayos ng bread baskets kahit halatang hindi pa rin talagang lubusang magaling ang katawan. Si Brixon ay tahimik na naglalagay ng bagong hugas na plato sa rack, habang si Jomar ay kinakabahang nagbibilang ng baso, takot na may mabasag na naman at ibawas sa kanyang sweldo. "Maaga ka ngayon, Tina," sabi ni Aling Perla nang mapansin si Celestina. "Opo, baka kailangan ninyo ng tulong," sagot ni Celestina. Ngumiti ng pagod si Aling Perla. "Kailangan namin ng himala, hindi lang tulong." Napatingin si Celestina sa listahang nakadikit sa dingding. Nakalagay roon ang mga pangalan ng VIP guests para sa private dinner event. Mayor Fausto Larin, Madam Isolde Reyes, Victoriano Halimuyak, Clarice Montemar, ilang investors mula sa real estate sector at ang buong Bravante family. Doon niya na lamang hindi lang ito simpleng dinner. Ito ang gabing gagamitin ni Doña Severina para ipagmalaki sa mga bisita na malapit nang mapasama sa Bravante family ang Montefalco name. Sa madaling salita, pag-uusapan siya habang naroon siyang bilang waitress, hindi nakikilala ng sinuman. Lumapit si Yani sa kanya, bit-bit ang maliit na tuwalya. "Tina, okay ka lang? Parang namutla ka." Umayos si Celestina. "Ayos lang, napagod lang siguro." "Tibayan mo loob mo mayong gabi. Kapag VIP dinner, doble ang sungit nila, lalo na kapag nandyan si Doña Severina." Hindi na sumagot si Celestina. Alam niyang totoo iyon, ngunit sa gabing ito, hindi siya basta manunood. Sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang uniforme, nakatago ang maliit na recorder na ibinigay ni Attorney Lloren. Hindi niya gagamitin yon para manira ng tao. Gagamitin niya yon para patunayan kung ano ang matagal nang ginagawa sa mga manggagawa. Bago magsimula ang event, pumasok si Raviel Sarmiento sa staff area, parang general na haharap sa gyera. "Makinig kayong lahat," sigaw nito habang hawak ang clipboard. "Ngayong gabi, bawal ang pagkakamali, bawal ang pangit na ngiti, bawal ang mabagal na lakad. Kapag may nagreklamong bisita, hindi lang deduction ang mangyayari, tatanggalin ko mismo ang pangalan ninyo sa schedule." Tahimik ang lahat. Tumingin si Raviel kay Yani. "Ikaw, ayusin mo mukha mo, parang may sakit ka." "Pasensya na po, sir," mahinang sagot ni Yani. Kay Jomar naman ito tumingin. "At ikaw, huwag kang lalapit sa wine station, baka pati bote ng imported wine ipabasag mo." May ilang staff na napayuko. Si Celestina naman ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob niya, isa-isang tumatatak ang bawat salitang naririnig niya. Sa bawat pananakot ni Raviel, mas lumilinaw sa kanyang hindi na sapat ang malaman niya ang katotohanan, kailangan itong mabago. Dumating ang mga bisita pagsapit ng gabi. Isa-isang bumukas ang mga pinto ng mamahaling sasakyan sa harap ng restaurant. Ang dating tahimik na dining hall ay napuno ng pabango, halakhakan at tunog ng mga alahas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Nakangiti si Raviel sa harap ng mga bisita, malayo sa lalaking naninigaw sa likod. Unang dumating si Madam Isolde Reyes, isang matandang negosyante na kilala sa pagiging matalas magsalita. Kasunod niya si Victoriano Halimuyak, isang investor na may dalilim na boses at laging may dalang gintong tungkod. Dumating din si Mayor Fausto Larin na agad sinalubong ni Gideon Bravante sa may entrance. "Mayor, mabuti at nakarating kayo," bati ni Gideon. "Hindi ko palalampasin ang dinner na ito, lalo na kung totoo ang balitang may malaking partnership na ipapahayag." Ngumiti si Gideon. Lahat sa tamang oras. Mula sa service station, narinig iyon ni Celestina. Alam niyang itinutukoy na partnership ay may kinalaman sa Montefalco Group kahit wala pa siyang pinipirmahang formal na kasunduan. Ibig sabihin, ginagamit na ng Bravante family ang kanyang pangalan sa mga usapan kahit hindi pa siya nagbibigay ng buong pahintulot.
Ilang minuto pa, dumating si Doña Severina. Parang huminto ang ingay sa paligid nang pumasok siya. Nakasuot siya ng emerald green gown, may perlas sa leeg, at may tinging laging may kasamang paghusga. Katabi niya si Clarice Montemar na nakangiti habang sinusuri ang bawat sulok ng restaurant, parang naghahanap ng mali para may mapag-usapan. Hindi sumagot si Clarice. Huling pumasok si Elias. Maayos ang suot nito, tahimik ang tindig, ngunit halata sa mukha ang pagod. Nang makita siya ni Celestina mula sa malayo, may bahagi ng puso niyang muling nag-alinlangan. Ito ang lalaking minsan niyang nakasama sa charity shelter. Ito ang lalaking marunong magbigay ng tahimik ng ngiti. Ito rin ang lalaking nanahimik nang insultuhin si Yani. "Tina," bulong ni Yani, "table 3 ka, doon sina Doña Severina." Bahagyang nanigas si Celestina, ngunit agad siyang tumanggo. "Sige." Dala ang tray ng tubig, lumapit siya sa mesa ni na Doña Severina. Nakayuko ang kanyang tingin, mahinahon ng kilos, tulad ng itinuro sa kanya. Una niyang linagyan ng tubig si Madam Isolde, pagkatapos si Victoriano, pagkatapos si Clarice. Nang makarating siya kay Doña Severina, narinig niyang nagsasalita siya. "Celestina is taking too long," sabi ni Doña Severina sa mga kaharap. "Pero naiintindihan ko, ang mga babaheng lumaking mayaman minsan kailangang akayin sa tamang desisyon." Tumawa si Clarice. "At least kapag natuloy ang engagement, tapos na ang problema ninyo sa expansion." "Exactly," sagot ni Doña Severina. "The Montefalco connection will open every door." Muntik nang tumigil ang kamay ni Celestina habang nagbubuhos ng tubig, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Napansin siya ni Clarice. "Waitress, careful, baka mabuhusan mo ang gown ni Doña Severina. Hindi mo kayang bayaran kahit mangutang ka buong buhay mo." May ilang tumawa ng mahina. Yumuko si Celestina. "Pasensya na po, ma'am." Tumingin sa kanya si Doña Severina mula ulo hanggang paa. "Baguhan ka ba?" "Opo, ma'am." Halata. Sa kabilang bahagi ng mesa, napatingin si Elias kay Celestina. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis na ibinaba ni Celestina ang tingin. Hindi niya alam kung nakaramdam ba ito ng pamilyar na anyo sa kanya, ngulit tila hindi siya nakilala ni Elias. Marahil dahil hindi ito naghahanap kay Celestina sa mukha ng isang waitress. Iyon ang masakit na katotohanan. Minsan, hindi ka nakikita ng tao kapag hindi ka nakasuot ng halaga sa paningin nila. Habang nagpapatuloy ang dinner, mas lumalala ang sitwasyon. Si Clarice ay paulit-ulit na nagpapabalik ng pagkain kahit wala namang mali. Si Victoriano ay nagrereklamo sa temperatura ng alak. Si Mayor Fausto ay abala sa pakikipag-usap kay Gideon tungkol sa isang lupaing nais nilang bilhin para gawing commercial complex. Sa likod, halos hindi na makahinga ang mga staff. "Bilisan ninyo," sigaw ni Raviel. "Table 3, main course na." Nagmamadaling kinuha ni Celestina ang plato, kasama niya si Yani na may dalang soup bowl. Ngulit habang palabas sila ng kusina, biglang nasagi ng isang nagmamadaling server ang gilid ng tray ni Celestina. Hindi nahulog ang plato, ngunit tumalsik ng kaunting sauce sa apron niya. Maliit lang yon, halos hindi mapapansin kung hindi titingnan ng malapitan. "Ay, Tina, sorry," bulong ng server. "Ayos lang, hindi naman malala." Ngunit nang lumapit siya sa table 3 para ihain ang pagkain, agad iyong napansin ni Clarice. "Ano yan?" tanong nito ng may pandidiri. "May mantsa ang apron mo." Tumingin si Doña Severina. "Raviel?" tawag ni Clarice na parang batang nagsusumbong. "Bakit may waitress kayong marumi ang suot?" Agad na lumapit si Raviel, namumupla. "Pasensya na po, ma'am. Tina, bakit ganyan ang itsura mo?" "Sir, nasagi lang po sa kitchen. Papalitan ko po pagkatapos kong maserve ang..." "Kadiri," sabat ni Clarice. "This is why hindi lahat bagay sa fine dining." Napatingin si Celestina kay Elias. Naghintay siya, kahit isang salita lang, kahit simpleng, hindi naman niya sinasadya, kahit maliit na pagtatanggol. Ngunit tahimik si Elias, at doon tumayo si Doña Severina.
Dahan-dahan siyang lumapit kay Celestina. Ang buong mesa ay natahimik. Ilang bisita sa kabilang mesa ang napatingin. Sa likod, nakita ni Celestina si Yani na nanlaki ang mata, si Jomar na nakahawak sa tray, at si Nilo sa may entrance na tila handang lumapit ngunit hindi makakilos dahil sa trabaho. Tiningnan ni Doña Severina ang apron ni Celestina pagkatapos ang mukha niya. "Kadiri kang waitress, wag mo nga akong lapitan." Parang sandaling tumigil ang buong paligid. May ilang bisitang napangiti. Si Clarice ay hindi napigilang tumawa ng mahina. Si Raviel ay nakatitig kay Celestina na parang gusto na niyang hilahin palabas. Si Gideon naman ay nakasandal sa upuan, aliw na aliw sa esena. Ngungit si Celestina imbes na yumuko, ay nanatiling nakatayo. Hindi siya nagsalita agad. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang mukha ng ama niyang si Don Arsenio, ang boses nitong sinasabing huwag niyang tingnan mula sa itaas ang mga manggagawa. Bumalik din sa isip niya ang luha ni Yani, ang takot ni Jomar, ang sugat sa daliri ni Brixon, ang babala ni Nilo, at ang mapait na tawa ni Aling Perla. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa lahat ng taong matagal nang pinatahimik. Lumapit si Raviel at hinawak ang braso niya. "Lumabas ka, ngayon na." Marahang binawi ni Celestina ang kanyang braso. "Wag mo akong hawakan." Nagulat si Raviel. "Ano?" Tumaas ang kilay ni Doña Severina. "Anong klaseng ugali yan? Gideon, paalisin mo nga ang babaeng ito." Tumayo si Gideon. "Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo?" Sa pagkakataong iyon, bumukas ang main entrance ng restaurant. Pumasok si Attorney Loren Dalisay, suot ng dark suit at may dalang leather folder. Kasunod niya si Mang Oswin, hindi na nagmumukhang simpleng driver, kundi isang matikas na kinatawan ng Montefalco household. Sa likod nila ay si Marcelina Quinto, hawak ng tablet, kasama ang 2 board representatives ng Montefalco Group. Napalingon ang mga bisita. Natigilan si Elias, nanlaki ang mata ni Doña Severina. "Pasensya na sa pagkakaantala," sabi ni Attorney Loren, malinaw ang boses. Namumupla si Raviel. "Sino kayo? Private event ito." Hindi siya pinansin ni Loren. Dumiretso ito kay Celestina at tumigil sa tabi niya. "Ma'am," mahinang sabi nito, "handa na po lahat." Dahan-dahang tinanggal ni Celestina ang nameplate sa kanyang dibdib. Ang nakasulat doon, Tina Velasco. Ipinatong niya iyon sa mesa sa harap ni Doña Severina. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. "Ang pangalan ko ay hindi Tina Velasco," sabi niya. Kalmado, ngunit bawat salita ay tumatama sa katahimikan ng buong silid. "Ako si Celestina Vera Montefalco." Walang nagsalita. Parang may malamig na hanging dumaan sa buong restoran. Si Elias ay napaatras ng isang hakbang. "Celestina?" Si Doña Severina ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Si Clarice na kanina ay tumatawa, biglang hindi alam kung saan titingin. Si Gideon ay kumunot ang noo, pilit na pinapanatili ang tapang, ngunit halatang nagulat. "Imposible," sabi ni Doña Severina. Hindi maaaring ikaw." "Tama kayo," sagot ni Celestina. "Hindi ninyo ako nakilala. Dahil hindi ninyo kailanmang tinitingnang na maayos ang mga taong akala ninyo ay nasa ibabaw ninyo." Lumapit si Attorney Loren at binuksan ang folder. Narito ang preliminary findings sa illegal salary deductions, unpaid service charges, falsified time records, employee intimidation, at questionable supplier contracts. Nagtaas ng kamay si Gideon. "This is absurd. Wala kayong karapatang..." "May karapatan kami," putol ni Marcelina habang ipinapakita ang dokumento sa tablet. "Dahil ang Montefalco Group ang silent majority investor sa expansion fund na ginagamit ninyo. At base sa agreement, may karapatan kaming magsagawa ng audit kapag may indikasyon ng fraud." Lalong namutna si Raviel. Tumingin si Celestina sa kanya. "Jomar did not break those glasses. The shelf was defective. Yani was humiliated while sick because she could not miss work. Brixon has been doing unpaid extra shifts. Aling Perla's position was intentionally downgraded in payroll. At ang service charge na dapat para sa staff ay hindi buo ang napupunta sa kanila."
Nagsimulang bulbulang ang mga bisita. Tumingin si Celestina kay Gideon. At hindi lang yan. May mga meeting dito tungkol sa lupa, kontrata at pera na hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi ko pa sasabihin ang lahat na yung gabi dahil may tamang ahensya para dyan. Napalunok si Mayor Fausto at biglang umiwas ng tingin. Celestina? Mahinang sabi ni Elias, lumalapit sa kanya. Pwede nating pag-usapan ito. Tumingin siya sa kanya. Doon, sa mata ni Celestina, walang galit na padalos-dalos. May sakit oo, may pagkadismaya, ngulit higit sa lahat, may linaw. Maraming beses kang nagkaroon ng pagkakataon na magsalita, Elias. Noong insultuhin ng valet, noong pahiyain si Yani, noong tawagin akong kadiri ng sarili mong ina, pero pinili mong manahimik. Napaiwas ng tingin si Elias. Hindi ko alam na ikaw yun, mahinang sagot niya. Hindi mo kailangang malaman na ikaw yun para ipagtanggol ang isang tao. Tumahimik si Elias na parang tinamaan sa dibdib. Humakbang si Doña Severina, nanginginig ang boses. Celestina, hiha, nagkamali lang ako. Hindi ko alam na ikaw bala. Eksakto po, sagot ni Celestina. Nagkamali kayo dahil hindi ninyo alam kung sino ako. Pero kung si Tina Velasco lang talaga ako, anong mangyayari? Tatanggalin ninyo ako? Pahihiyain? Sisirain ang pangalan ko tulad ng ginawa ninyo sa iba? Walang maisagot si Doña Severina. Lumapit si Nilo mula sa entrance. Sa kamay niya ay isang lumapang envelope. Ma'am Celestina, sabi nito, nanginginig man ng boses ay pinilit pa ring tumayo ng matuwid. Kung kailangan niyo po ng incident logs, itinago ko po ang mga kopya. Matagal ko na pong gustong magsalita pero natatakot na mawalan ng trabaho. Tumingin si Celestina kay Nilo at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, lumambot ang kanyang muka. Salamat Nilo, hindi na kayon mag-iisa. Si Yani naman ay nasa gilid, umiiyak na ngumit hindi dahil sa hiya. Umiiyak siya dahil sa wakas, may nagsalita para sa kanila. Tumalikod si Celestina sa mesa ng Bravante at humarap sa mga empleyado. Mula ngayong gabi, walang staff na tatanggalin dahil nagsabi ng totoo. Walang sweldo na babawasan tanpang imbestigasyon. Walang empleyadong pahihiyain dahil sa sapatos, uniforme o estado sa buhay. Pagkatapos ay humarap siya ulit sa Doña Severina, Gideon, Raviel at Elias. Hindi ako pumasok dito para maghigante, sabi ni Celestina. Pumasok ako rito para malaman kung anong klaseng pamilya ang papasukin ko. Ngayong gabi, nakuha ko na ang sagot. Hindi na kailangang sumigaw ni Celestina. Hindi na kailangang magwala. Sa katahimikan ng buong restaurant, sapat na ang kanyang tindig upang iparamdam sa lahat na may nagbago na. Ang babaeng kanina ay tinawag na kadiring waitress ay siya palang babaeng may hawak ng kinabukasan ng restaurant. At sa gabing iyon, sa mismong lugar kung saan siya sinubukang yurakan, nagsimula ang pagbagsak ng mga taong matagal nang naniniwalang hindi sila kayang labanan ng mahihina. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, mas lalo nating makikita na pagkatapos mabunyag ang katotohanan, hindi agad natatapos ang laban. Dahil minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula hindi sa mismong pagbubunyag, kundi sa mga araw na kasunod nito, kapag kailangang ayusin ang mga nasira, panindigan ang sinabi, at tulungan ng mga taong matagal nang natakot magsalita. Pagkatapos ng gabing nabunyag ang tunay na pagkatao ni Celestina Vera Montefalco, hindi agad natulog ang buong Bravante Meridian. Ang dating marangyang restaurant na puno ng halakhakan at yabang ay biglang naging tahimik na parang abandonadong bulwagan. Ang mga chandelier ay kumikislap pa rin sa itaas. Ang mga mesa ay maayos pa rin ang pagkakalatag, ngunit wala na ang dating kinang. Sa hangin, naroon ang bigat ng hiya, takot at katotohanang hindi na kayang itago. Sa gitna ng dining hall, nanatiling nakatayo si Celestina.
Wala na sa dibdib niya ang nameplate na Tina Velasco. Nasa mesa ni Doña Severina iyon, tahimik na nakahiga na parang maliit na piraso ng metal na sumira sa buong mundo ng Bravante family. Si Doña Severina Bravante ay nakaupo pa rin, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang baso ng tubig. Kanina lang, siya ang reyna ng silid. Kanina lang, siya ang babaeng may lakas ng loob na sabihin ng, "Kadiring kang waitress?" Ngayon, hindi niya maiangat ng maayos ang tingin niya kay Celestina. Si Gideon Navante naman ay pilit pa ring nagmamatigas. Nakatayo ito malapit sa mesa ni Mayor Fausto Larin, ngunit halata sa matigas niyang panga na nagpipigil ng galit. Si Raviel Sarmiento ay halos hindi makakilos sa gilid, habang si Clarice Montemar ay abalang nagbubura ng kung anumang mensahe sa cellphone niya, marahil ay mga chismis na nauna na niyang ipinadala. Si Elia Sandro Elias ay nakatingin lamang kay Celestina. May lungkot sa kanyang mukha, may gulat at may kahiyang hindi niya maitago. Ngunit sa gabing iyon, hindi na sapat ang lungkot. Hindi na sapat ang pagsisisi na tahimik lamang. Lumapit si Attorney Leoren Dalisay kay Celestina. "Celestina, nandito na ang labor compliance team sa labas. May kasama rin tayong independent auditors. Hinihintay lang nila ang pahintulot mo." Tumanggo si Celestina. "Papasukin sila, pero unahin muna ang staff. Ayokong may empleyadong mapipilitang magsalita sa harap ng mga taong nanakot sa kanila." Narinig iyon ni Nilo, ang security guard. Bahagya itong napayuko. Tila hindi sanay na may nag-iisip sa kaligtasan nila bago ang reputasyon ng kumpanya. "Maraming salamat po, Ma'am Celestina," mahinang sabi. Tumingin si Celestina kay Nilo. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Nilo. Karapatan niyo iyon." Pagkatapos, lumapit siya sa mga empleyado, kay Aling Perla, kay Yani, kay Brixon at sa iba pang staff na nakatayo sa may gilid, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ang ilan ay umiiyak ng tahimik, ang iba ay parang natatakot pa rin gumalaw dahil sa sobrang tagal nilang nasanay na kapag nagsalita sila, may kapalit na parusa. Mula sa oras na ito, malinaw na sabi ni Celestina, walang mawawala ng trabaho dahil magsasabi kayo ng totoo. Walang pipilitin, walang babantaan, at kung may kahit sinong magtangkang tumakutin kayo pagkatapos ng gabing ito, diretso kay Attorney Leoren o sa akin ang reklamo. Hindi agad sumagot ang mga staff, para silang mga ibon matagal nakakulong at hindi alam kung bukas na ba talaga ang hawla. Si Aling Paila ang unang humakbang. "Ma'am, totoo po ba iyon? Hindi po kami tatanggalin?" Lumambot ang mukha ni Celestina. "Hindi. Kayo ang dahilan kung bakit kailangang ayusin ang lugar na ito." Napahawak si Aling Perla sa dibdib. Matagal niyang pinigilang umiyak, ngunit nang marinig niya iyon, tuluyan ng tumulo ang luha niya. "Matagal na po naming hinihintay na may makarinig sa amin." Lumapit si Yani, dala pa rin ang bread basket na hindi niya namamalayang hawak pa pala iyon. "Ma'am, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Akala ko po kagabi matatanggal na naman ako." "Hindi ka matatanggal, Yani. At bukas, magpapahinga ka. May lagnat ka pa rin. Sasagutin ng kumpanya ang gamot mo at ng anak mo." Napatingin si Yani kanya. "Pati po si Michael?" "Oo," sabi ni Celestina. Hindi dapat pinapapili ang isang ina kung papasok siya kahit may sakit o bibili ng gamot para sa anak niya. Napahikbi si Yani. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa hiya ang luha niya. Dahil iyon sa ginhawang matagal niyang hindi naramdaman. Samantala, hindi makapagpapayag si Gideon na parang wala na siyang kontrol. Humakbang siya palapit kay Celestina. "Celestina, you are making a mistake," sabi niya. Pilit na kalmado ang boses. "Hindi mo naiintindihan ang operasyon ng restaurant. Normal lang sa negosyo ang deductions. Normal lang ang pressure. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan namin dahil lang sa emosyon." Tumingin sa kanya si Celestina. "Emosyon ba ang tawag mo sa falsified time records?" Napakurap si Gideon. "Emosyon ba ang tawag mo sa service charge na hindi napupunta ng buo sa empleyado?" Dagdag niya. "Emosyon ba ang tawag mo sa defective shelves na pinapabayaran sa waiter?
sa unpaid overtime, sa pananakot sa staff. Hindi agad nakasagot si Gideon, kaya sumabat si Doña Severina. Celestina, iha, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Maaari nating ayusin ito ng pribado, hindi kailangang palakihin. Pribado? Tanong ni Celestina, halos hindi makapaniwala. Pribado ninyong pinahiya si Yani sa harap ng bisita? Pribado ninyong tinawag na kadiri ang isang waitress? Pribado ninyong tinakot ang mga empleyado? Doña Severina, hindi ninyo gustong ayusin ito. Gusto ninyo lang itago. Tumahimik ang matanda. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot na matalas. Lumapit si Elias. Celestina, alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor, pero sana hayaan mong tumulong ako. Tiningnan siya ni Celestina. Tumulong ka sa staff, hindi sa akin, at huwag mong gawin iyon para mapatawad kita. Gawin mo dahil tama. Napalunok si Elias. Gagawin ko. Ngunit hindi agad naniniwala si Celestina. Dahil sa gabing iyon, natutunan niyang ang salita ay madaling sabihin, ngunit ang paninindigan ay sinusubok sa gawa. Kabukasan, nagsimula ang investigasyon. Hindi pinasara agad ni Celestina ang restaurant dahil alam niyang kapag bigla itong nagsara, ang unang maaapektuhan ay ang mga manggagawang umaasa sa arawang kita. Sa halip, pansamantala niyang pinalitan ang operasyon. Tinanggal sa management access sina Gideon at Raviel habang nagpapatuloy ang audit. Naglagay siya ng temporary operations team mula sa Montefalco Group na pinamumunuan ni Marcelina Quinto na bagamat palabiro sa personal na buhay ay napakahigpit pala pandating sa dokumento at sistema. Unang rule, sabi ni Marcelina sa staff meeting. Kinabukasan, walang sisigawan. Pangalawa, lahat ng oras na trinabaho, babayaran. Pangatlo, kung may manager na magsasabing, ganyan talaga dito, pakisabi sa akin para maipakita ko sa kanya na hindi na ganon dito. May ilang staff na mahinang natawa. Sa simpleng biro ni Marcelina, nabawasan kahit kaunti ang takot sa kanilang dibdib. Si Attorney Leoren naman ay abala sa pagkuha ng sworn statements. Isa-isang kinausap ang mga empleyado sa pribadong silid. Hindi sila pinilit, hindi sila minadali. Sa bawat salaysay, mas lalo pang lumalabas ang lawak ng pang-aabuso. Si Jomar ang isa sa mga unang nagsalita. Ipinakita niya ang mga deduction slip na matagal niyang itinago. Akala ko po dati normal lang. Kapag may nabasag, bayad kami. Kapag may customer na nagalit kahit hindi kami kasalanan, bawas pa rin. Minsan po kalahati na lang ng sweldo ko ang natira. Si Brixon naman ay dahan-dahang nagkwento. Tahimik siya ngunit nang simula, hindi napigil ang bigat ng matagal niyang dinadala. Ako po ang madalas nilang pinapahuli. Kapag may event, ako ang naghuhugas hanggang madaling araw. Pero sa time record ko po, hanggang 10:00 lang nakalagay. Kapag nang tatanong ako, sinasabi ni Sir Raviel, maswerte na raw akong may trabaho. Nang marinig iyon ni Celestina sa observation room, napapikit siya. Hindi niya alam kung ilang beses pang madudurog ang puso niya sa mga maririnig. Mulit hanlip na matalo sa galit, ginamit niya iyon bilang lakas. Sa loob ng 2 linggo, isa-isang binago ang sistema ng Bravante Meridian. Una, ibinalik ang lahat ng maling kinaltas sa sweldo ng staff. Hindi maliit ang halaga. May ilang empleyadong nakatanggap ng halagang hindi nila inakalang babalik pa sa kanila. Si Jomar nang makita ang breakdown ng ibinalik na sahod, napaupo sa sahig ng locker room at umiyak. Makakabayad na ako sa boarding house, sabi niya habang nanginginig ang papel sa kamay. Hindi na ako papaalisin. Pangalawa, inayos ang schedule. Wala nang pilitang overtime nang walang bayad. Binigyan ng tamang meal breaks ang staff. Pinalitan ng sirang shelves. Inayos ang freezer leak at bumili ng panibagong safety mats para hindi madulas ang mga server. Pangatlo, sinimulan ni Celestina ang training program para sa mga empleyadong matagal nang may talento ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon. At si Aling Perla nga ang unang kinausap niya. Nasa kusina sila noon habang tahimik na nagluluto ang matanda ng sabaw para sa staff meal.
Hindi iyon parte ng menu. Nakanasayan lang ni Aling Perla na kapag may natirang gulay at buto ng manok, ginagawa niya ng mainit na pagkain ang kanyang mga kasamahan. Aling Perla, Sabi ni Celestine, nabasa ko ang records ninyo. 15 taon na kayong nagluluto sa iba't ibang restaurant, pero KitchenAid pa rin ang title ninyo. Napangiti ng mapait si Aling Perla. Hindi raw po kasi ako graduate ng culinary school. Tinikman ko ang pagkain ninyo, sagot ni Celestina. Mas marami kayong alam kaysa sa ilang chef na may diploma, pero walang puso sa niluluto. Napatigil si Aling Perla. Gusto kong maging official kitchen consultant kayo habang inaayos natin ang menu, dagdag ni Celestina. At kung papayagan kayo, kayo ang mamumuno sa staff meals at training ng junior cooks. Nalaglag ang sandok sa kamay ni Aling Perla. Ako po? Oo, kayo. Pero ma'am, matanda na ako. Mas marami kayong naipong karanasan kaysa sa aming lahat. Naiyak si Aling Perla. Kung buhay lang ang asawa ko, matutuwa iyon. Lagi niyang sinasabi noon, Perla, balang araw may makakatikim ng luto mo at makikita nila ang halaga mo. Akala ko po, wala na iyong araw na iyon. Dumating na, sabi ni Celestina. Si Yani naman ay inilipat sa mas maayos na schedule. Hindi na siya pinapasok kapag may lagnat. Tinulungan din siya ni Celestina na mailipat si Mikael sa mas malapit na daycare program na suportado ng Montefalco Foundation. Noong unang araw na dinala ni Yani ang anak sa daycare, yumakap si Mikael sa kanya. Ma, hindi ka na ba iiyak sa trabaho? Tanong ng bata. Napatakip ng bibig si Yani. Hindi na anak, hindi na tulad dati. Si Brixton naman, matapos napansin ni Aling Perla ang husay nito sa paghahanda ng sauces, ay inalok ng culinary scholarship. Noong una, tumanggi siya. Hindi po ako bagay doon, mahina niyang sabi kay Celestina. Dishwasher lang po ako. Hindi ka lang dishwasher, sagot ni Celestina. Isa kang taong hindi pa nabibigyan ng pagkakataon. Mula noon, nagsimula nang magbago ang tindig ni Brixton. Hindi biglaan, hindi parang himala, ngunit paunti-unti natuto siyang tumingin sa mata ng kausap. Natuto siyang maniwala na may lugar din siya sa harap ng kusina, hindi lang sa likod ng lababo. Si Nilo naman ay ginawang head of security matapos mapatunayang totoo at mahalaga ang mga incident logs na itinago niya. Hindi lamang iyon listahan ng gulo. Doon nakatala ang mga petsa ng pananakot, mga pangalan ng empleyadong biglang tinanggal, at maging ang ilang oras na private meetings ni Gideon na hindi nakalag sa official booking system. Bakit ninyo itinago lahat ito? Tanong ni Attorney Lloren sa kanya. Napatingin si Nilo sa lumang notebook. Kasi po, kahit takot ako, umaasa akong darating ang araw na may hahanap ng katotohanan. At dumating nga ang araw na iyon. Ngunit habang umaayos ang loob ng restaurant, nagsimulang umatake ang Bravante family sa labas. 3 araw matapos ang revelasyon, kumalat sa social media ang isang blind item tungkol sa isang mayamang tagapagmana na nagpanggap daw na waitress para hiyain ang pamilyang tumanggap sa kanya. Hindi binanggit ang pangalan ni Celestina, ngunit malinaw kung kanino pinagtutungkulan. Ilang oras pa lamang, may mga peking account na nagsasabing manipulative siya, mayabang, at naghahanap lang ng drama. Si Clarice Montemar ang isa sa tahimik na nagpapakalat nito. Sa mga private group ng alta sosyedad, ipinapakita niya ang sarili bilang saksi sa pagpahiya raw ni Celestina sa Bravante family. Nakakahiya, sabi ni Clarice sa isang voice message na nakuha ni Marcelina mula sa kakilala. Imagine, magpapanggap kang mahirap para mang-trap ng tao. Very low-class behavior. Nang marinig iyon, muntik na niyang mabato ang phone. Low-class daw. Siya itong tumawa habang pinapahiya ang staff. Pinalma siya ni Celestina. Huwag tayong sasagot ng padalos-dalos. Hayaan nating magsalita ang ebidensya. At iyon nga ang nangyari.
Isang dating cashier ang sinasabi, ang babaeng siniraan noon matapos magreklamo ay lumantad. Sa isang mahabang post, ikinwento niya kung paano siya tinanggal, inakusahan ng pagnanakaw, at halos hindi makahanap ng trabaho dahil sa paninira ni Raviel at Gideon. Sumunod ang dating server na Marnie, ang dating bartender na Otep, at maging ang ilang supplier na matagal nang pinipilit pumirma sa presyo na hindi tugma sa kalidad ng produkto. Hindi na kailangan ni Celestina na ipagtanggol ang sarili ng sobra. Ang mga taong matagal pinatahimik ang nagsimulang magsalita. Sa isang linggo, nagbago ang ihip ng publiko. Ang dating tanong na, bakit nagpanggap si Celestina, ay naging, bakit kailangang magpanggap ang isang mayaman para lang makita ang pang-aapi? Napilitan ng Bravante family na maglabas ng statement. Maikli, malamig, at puno ng salitang misunderstanding. Ngulit hindi na iyon pinaniwalaan ng marami. Samantala, si Elias ay halos araw-araw pumupunta sa restaurant, hindi para guluhin si Celestina, kundi para tumulong sa staff. Noong una, marami ang umiwas sa kanya. Naiintindihan niya yon. Anak siya ng pamilyang nanakit sa kanila, lalaking nananahimik habang pinapahiya sila. Isang hapon, nakita siya ni Celestina sa staff area, tumutulong kay Jomar magbuhat ng bagong shelves. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ni Celestina. Huminto si Elias, pawisan at halatang hindi sanay sa ganoong trabaho. Alam ko, pero gusto kong magsimula sa bagay na hindi ako pwedeng magtago sa likod ng apelyido ko. Tiningnan siya ni Celestina ng matagal. Hindi nito agad buburahin ang pananahimik mo. Alam ko, sagot niya. Hindi ko rin hinihiling na burahin mo agad. Gusto ko lang matutong tumayo sa tama. Kahit late na. May lungkot pa rin sa puso ni Celestina, ngunit hindi siya naging malupit. Nakita niyang nagsisikap si Elias, ngunit hindi pa iyon sapat para ibalik ang tiwalang nabasag. Gawin mo para sa kanila, sabi niya. Tinutukoy ang staff. Hindi para sa akin. Tumanggo si Elias. Oo. Pagkalipas ng isang buwan, formal na tinanggal sa operasyon sina Gideon at Raviel habang nagpapatuloy ang kaso. Si Raviel, sa takot na siya ang ibagsak ng lahat, nagsimulang makipag-usap kay Attorney Lioren. May hawak daw siyang mga email, resibo at instructions mula kay Gideon. Si Gideon, na dating mayabang at palaging nakangisi, ngayon ay abalang naghahanap ng abogado. Si Doña Severiana naman ay halos hindi na lumalabas sa social gatherings. Ang mga taong dati niyang kasabay sa mesa ay unti-unting lumayo, hindi dahil bigla silang naging mabuti, kundi dahil ayaw nilang madamay sa iskandalo. Sa kabilang banda, ang restaurant ay muling binuksan sa bagong pangalang Hapag ng Dangal. Hindi na ito ang dating Bravante Meridian na kumikislap ngunit puno ng takot. Sa pagbubukas nito, hindi mga politiko o socialite ang unang inimbitahan ni Celestina. Ang unang pinaupo niya sa dining hall ay ang mga empleyado at kanilang pamilya. Naroon si Yani kasama si Mikael na tuwang-tuwa sa tinapay na gawa ni Aling Perla. Naroon si Jomar kasama ang kapatid niyang pinapaaral niya. Naroon si Brixon, nakasuot ng bagong puting kitchen uniform, mahiyain pa rin ngunit may ibang liwanag na sa mata. Naroon si Nilo, nakatayo sa entrance, hindi natakot kundi proud. Sa gitna ng simpleng pagtitipon, tumayo si Celestina. Ang lugar na ito, sabi niya, ay dating simbolo ng takot para sa marami sa inyo. Gusto kong maging simbolo na ito ng panibagong simula. Hindi ko mababago ang lahat ng sakit na naranasan ninyo, pero sisiguraduhin kong mula ngayon, hindi na iyon mauulit sa ilalim ng pamamahala ko. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay unti-unting nagpalakpakan. Hindi iyon palakpakan ng alta society na puno ng formalidad. Iyon ay palakpakan ng mga taong sa wakas ay naramdaman na may halaga sila. Sa dulong bahagi ng dining hall, nakatayi si Elias. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpansin. Pinili niyang manahimik hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang ang gabing iyon ay hindi tungkol sa kanya. Nakita siya ni Celestina, ngunit hindi niya tinawag.
May mga sugat na kailangan ng panahon. May mga taong kailangang patunayan ng pagbabago hindi sa isang araw kundi sa mahabang paglalakad. Habang pinapanood ni Celestina ang mga empleyadong kumakain sa parehong mesa kung saan dati silang pinapahiya, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang dibdib niya. Hindi pa tapos ang laban. May kaso pang haharapin. May mga reputasyong kailangang linisin, may tiwalang kailangang buuing muli. Ngulit sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya bilang Tina Velasco, nakita niya ang malinaw na bunga ng kanyang ginawa. Hindi siya nagpanggap para manakit. Nagpanggap siya para makita ang katotohanan. At ngayon, mula sa katotohanan iyon, nagsisimula ang pagbangon ng mga taong matagal nang pinaniniwala na wala silang boses. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwento ni Celestina, makikita natin na ang tunay na panalo ay hindi lang ang mapahiya ang mga nang-aapi, kundi ang makabangon ng mga taong matagal nang nilang pinapatahimik at ang matutong pumili ng kapayapaan nang hindi kinakalimutan ng katotohanan. Lumipas 1 taon mula nang muling buksan ng dating Bravante Meridian sa bago nitong pangalang Hapag ng Dangal. Kung dati ay malamig ang pakiramdam sa restaurant, ngayon ay ibang-iba na ang sigla sa loob. Hindi na nanginginig ang mga waiter kapag may nalaglag na kutsara. Hindi na nagtatago sa kusina ang mga empleyadong napapagod. Hindi na takot magsalita ang mga staff kapag may kailangang ayusin. Sa bawat sulok, may bahid ng uspahin na dati ay parang imposibleng makita roon. Sa bunhad ng restaurant, nakasangit ang isang simpleng karatula. Ang bawat taong pumapasok dito, bisita man o manggagawa, ay may dangal. Iyon mismo ang gustong ipaalala ni Celestina sa lahat. Hindi naging madali ang 1 taon. Hindi ito parang himalang paggising na biglang ayos na ang lahat. Maraming gabing puyat si Celestina kasama si Attorney Loren Dalisay para ayusin ang mga kaso, kontrata at reklamo. Maraming araw na kailangan niyang harapin ng press, sa board members, sa mga dating investors na nagduda sa kanya at sa mga taong nagsasabing sobra ang ginawa niya nung ilandad ang pamilya Bravante. Ngunit sa bawat tanong sa kanya, iisa ang sagot ni Celestina. Hindi ko inilandad ang kahinaan ng isang pamilya. Sabi niya minsan sa isang interview, inilantad ko ang sistemang nanasakit sa mga taong walang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. At dahil doon, mas lalo siyang iginalang ng mga tao. Ang Hapag ng Dangal ay hindi lang basta naging matagumpay na restaurant. Naging modelo ito ng makataong pamamahala. May malinaw na oras ng trabaho, may tamang bayad sa overtime, may health support para sa staff, may grievance desk kung saan pwedeng magsumbong ang kahit sino nang hindi natatakot mawalan ng trabaho. May training program din para sa mga manggagawang gustong umangat sa industriya. Si Aling Perla, na minsang tinawag lamang na kitchen aide sa payroll kahit siya ang puso ng kusina, ngayon ay opisyal ng head kitchen consultant. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang dating ordinaryong staff meals ay naging inspirasyon ng bagong menu. Ang kanyang nilagang baka na may roasted garlic broth ay naging paborito ng mga customer. Ang kanyang laing croquettes ay nakatanggap ng papuri mula sa food critics. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamasaya sa kanya ay hindi ang papuri ng mayayamang bisita. Ang pinakamasaya sa kanya ay ang pagtuturo. Tuwing Lunes ng umaga, bago magbukas ang restaurant, nagtuturo si Aling Perla sa mga bagong trainees. Hindi siya nagsasalita na parang propesor. Nagsasalita siya na parang nanay. Kapag nagluluto kayo, sabi niya habang hinahalo ang sabaw, huwag ninyong isipin na trabaho lang ito. May taong kakain yan. Baka pagod, baka malungkot, baka unang beses niyang makakain ng masarap buong linggo. Kaya lagyan ninyo ng malasakit. Sa sulok ng kusina, tahimik na nakikinig si Brixon. Malayo na siya sa dating dishwasher na laging nakayuko at takot magsalita.
Ngayon, suot niya ang malinis na chef jacket na may nakaburdang pangalan niya. Brixon Mateo, Junior Sous Chef Trainee. Hindi pa rin siya pala salita, ngulit kapag nasa harap siya ng kalan, nagsasalita ang talento niya. Sa tulong ng scholarship na ibinigay ni Celestina at ng gabay ni Aling Perla, natuto siyang gumawa ng sauces, magplating at magplano ng menu. Isang araw, sumali siya sa regional cooking competition para sa mga young chefs. Kabado siya nang umalis, nanginginig pa ang kamay niya habang hawak ang kutsilyo. "Natatakot po ako," inamin niya kay Celestina bago ang kompetisyon. Ngumiti si Celestina. "Takot ka dahil mahalaga sa'yo, pero hindi ibig sabihin yan na hindi mo kaya." Nanalo si Brixon ng ikalawang pwesto. Para sa iba, baka hindi iyon sapat, pero para sa kanya, iyon ang pinakaunang pagkakataon na tinawag ang pangalan niya sa entabla, hindi dahil may mali siyang ginawa, kundi dahil may galing siyang ipinakita. Si Yani naman ay nagkaroon ng mas maayos na buhay kasama ang anak niyang si Mikael. Hindi na sila nakatira sa masikip na kwartong inuupahan sa likod ng palengke. Sa tulong ng Employee Housing Program ng Montefalco Foundation, nakalipat sila sa maliit ngunit malinis na apartment malapit sa paaralan ni Mikael. Isang hapon, dinala ni Yani si Mikael matapos ang klase. Tuwang-tuwa ang bata habang hawak ang drawing niya ng isang bahay, isang restaurant at isang babaeng nakangiti sa gitna. "Ano ito?" tanong ni Celestina nang ipakita sa kanya ng bata. "Iyan po kayo," sagot ng bata. "Sabi ni Mama, kayo raw ang tumulong para hindi na siya laging umiiyak." Napatingin si Celestina kay Yani, namula ang mata ng dalaga, mulit nakangiti ito. "Hindi lang ako ang tumulong," sabi ni Celestina sa bata. "Matapang ang mama mo, matagal na siyang lumalaban para sa'yo." Yumakap si Mikael kay Yani. "Paglaki ko, ipapahinga ko na si Mama." Natawa si Yani habang pinupunasan ng luha. "Mag-aral ka muna, anak." Si Jomar naman ay hindi natakot kapag may hawak na tray. Sa katunayan, siya na ngayon ang nagtuturo sa mga bagong waiter kung paano magbalanse ng baso, kung paano makipag-usap sa customer ng may respeto, at kung paano protektahan ang sarili kapag may abusadong bisita. Si Nilo naman bilang head of security ay hindi naging mapagmataas. Nanatili siyang mabait ngunit mas matatag. Kapag may mayamang customer na nangmamaliit ng staff, marahan niya itong linalapitan at sinasabing, "Sir, ma'am, sa lugar po na ito pare-pareho tayong nirerespeto. Kung may reklamo po kayo, maayos nating pag-usapan." At kadalasan, sapat na ang kanyang kalmadong tindig para matauhan ng mga tao. Samantala, ang mga taong nagdulot ng sakit sa kanila ay isa-isang humirap sa bunga ng kanilang ginawa. Si Gideon Bravante ay pormal na kinasuhan dahil sa financial fraud, falsification of records, at labor violations. Nung una, palaban pa rin siya. Humarap siya sa kamera na nakataas ang baba, sinasabing gawa-gawa lamang ang lahat upang sirain ang kanyang pamilya. Ngunit nang lumabas ang mga email, resibo, supplier kickback records at statement ni Raviel Sarmiento, unti-unting gumuho ang depensa niya. Si Rabiel, na dating naninigaw sa staff na parang pag-aari niya ang buhay nila, ang naging isa sa mga tumistigo kay Gideon. Hindi siya naging bayani, alam na alam ng lahat. Ginawa niya iyon dahil natakot siya sa mas mabigat na parusa. Ngunit kahit gaon, ang mga dokumentong inilabas niya ang tumulong para mas mapabilis ang kaso. Sa korte, nakaharap ni Raviel sina Jomar, Yani, Brixon at Aling Perla. Hindi niya masiglang tingnan sila ng diretsyo. "Pasensya na," Mahina niyang sabi habang lumalabas ng hearing room. Hindi agad sumagot si Aling Perla. Sa halip, tinignan lang siya nito ng matagal. "Sana balang araw, matutunan mong hindi porke may hawak ang posisyon, may karapatan ka ng tapakan ng tao." Napaiwas ng tingin si Raviel.
Si Doña Severina Bravante naman ay nawala sa dating kinang. Hindi siya nakulong tulad ni Gideon, ngunit ang reputasyon niya sa alta sosyedad ay nasira. Ang dating mga kaibigang nakikipaghalakhakan sa kanya sa mamahaling events ay unti-unting lumayo. Ang mga imbitasyon sa gala ay nabawasan. Ang mga taong dati niyang minamaliit ay siya ngayong tinitignan ng may malamig na katahimikan. May isang pagkakataon, nagpunta siya sa hapag ng dangal. Hindi niya ito inalunsyo. Wala siyang kasamang socialite. Wala siyang mamahaling alahas maliban sa simpleng singing. Nasa entrance siya nang makita ni Nilo. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Nilo, ngunit hindi yumuko tulad ng dati. Pwede ko bang makausap si Celestina? Tanong ni Doña Severina. Ipinaalam iyon ni Nilo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Celestina mula sa maliit na office sa gilid ng restaurant. Nagkatinginan silang dalawa. Noong huling silang nagharap ng ganito, puno ng yabang si Doña Severina at nakasuot ng uniporge ng waitress si Celestina. Ngayon, iba na. Wala nang pagpapanggap, wala nang sigawan. Katotohanan na lamang ang nasa pagitan nila. Celestina, mahinang sabi ni Doña Severina, hindi ako nandito para humingi ng pabor. Bakit ko kayo nandito? Matagal bago nakasagot ang matanda. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong huli na. Alam kong hindi sapat. Pero araw-araw kong naririnig sa isip ko ang sinabi ko sa'yo. At mas masakit isipin na kung hindi ikaw iyon, hindi ako magsisisi. Tahimik si Celestina. Nagpatuloy si Doña Severina. Yun ang pinakamasamang bahagi sa akin. Hindi ako nagsisi dahil nakita ko ng tao. Nagsisi ako nung nalaman kong may kapangyarihan pala ang taong sinaktan ko. Ngayon ko lang nauunawaan kung gaano kababa iyon. Huminga ng malalim si Celestina. Hindi madali ang magpatawad. Hindi rin iyong obligasyon na dapat ibigay agad sa taong nanakit. Ngunit sa mukha ni Doña Severina, nakita niya ang isang babaeng unti-unting kinakain ng sariling kahihiyan. Ang tawad po, sabi ni Celestina, hindi hinihingi para gumaan agad ang pakiramdam ninyo. Pinapatunayan iyon sa pagbabago. Tumanggo si Doña Severina. Alam ko. Kung tunay kayong nagsisisi, dagdag ni Celestina, huwag ninyong unahin ako. Humingi kayo ng tawad sa mga empleyadong tinapakan ninyo. Naninginig na tumingin si Doña Severina sa loob ng restaurant kung saan nagtatrabaho sina Yani at Jomar. Pwede ba? Hindi ko silang pipiliting tanggapin ang tawad ninyo, pero pwede kayong magsimula sa pagharap sa kanila ng walang titulo, walang alahas at walang yabang. Sa araw na iyon, unang beses humarap si Doña Severina kay Yani nang hindi ito pinapahiya. Umiyak siya habang humihingi ng tawad. Hindi agad siya yakapin ni Yani. Hindi rin siya pinatawad sa isang iglap, pero sinabi ni Yani, narinig ko po kayo. Sa ngayon, iyon muna. At para kay Doña Severina, sapat na iyon bilang unang hakbang. Samantala, si Elias ay nagpatuloy sa pagtatrabaho ng malayo sa negosyo ng pamilya. Hindi niya ginamit ang pangalan ng Bravante para makaiwas sa kahihiyan. Sa halip, sumali siya sa Legal Aid Foundation na tumutulong sa mga manggagawang inaabuso sa restaurant, hotel at service industries. Minsan, nakita siya ni Attorney Lloren sa isang community legal clinic. Pawis siya, hawak ng mga dokumento ng isang janitor na hindi binabayaran ng tamang sahod. Hindi ko inaakalang makikita kita rito, sabi ni Lloren. Ako rin, mahinang ngumiti si Elias. Ginagawa mo ba ito para mapansin ni Celestina? Napatingin si Elias sa mga manggagawang naghihintay sa pila. Noong una, siguro. Pero habang tumatagal, nahihiya ako sa sarili ko kapag naiisip kong ngayon ko lang nakikita ang mga problemang matagal nang nasa harap ko. Tumanggo si Lloren. Yan ang simula. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagbabago ay may premyong pagbalik. Alam ko, sagot ni Elias. Hindi na ako naghihintay ng premyo. Gusto ko lang maging taong hindi na mananahimik. Narating ni Celestina ang balitang iyon, ngunit hindi siya nagmadali. Hindi niya agad binuksan ang puso niya. Naging maingat siya, hindi dahil puno siya ng galit, kundi dahil natuto niya na ang pagmamahal ay hindi dapat humiling sa isang babae na kalimutan ang sariling dignidad. Isang gabi, ilang linggo bago ang anniversary dinner ng Hapag ng Dangal, nagkita sina Celestina at Elias sa lumang hardin ng Montefalco Mansion.
Doon sila unang seryosong nag-usap matapos ang mahabang panahon. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Sa likod nila, naroon ang lumang fountain na minsang pinagmasdan ni Celestina habang pinag-iisipan kung susubukan ba niya ang pamilya Bravante. Salamat at pumayag kang makipagkita, sabi ni Elias. Matagal na rin tayong kailangang mag-usap. Sagot ni Celestina. Hindi agad nagsalita si Elias. Tiningnan niya ang mga kamay niya. Tila hinahanap ang tamang salita. Wala hong idadahilan, sabi niya sa huli. Natatakot ako noon sa pamilya ko, lalo na kay mama. Buong buhay ko, sinanay akong wag kumontra para hindi magkagulo. Akala ko pagiging mabuting anak iyon. Hindi ko naisip na sa bawat pananahimik ko, may taong nasasaktan. Tahimik na makinig si Celestina. Minahal kita, dagdag ni Elias. Pero hindi sapat ang pagmamahal ko dahil hindi kita kayang ipagtanggol noong akala ko ibang tao ka. At iyon ang pinakamasakit tanggapin. Napatingin si Celestina kay Elias. May pagmamahal pa rin ako sa iyo, Elias. Hindi yun agad nawala, pero hindi na ako ang babaeng basta naniniwala sa pangako. Alam ko. Kung magsisimula man tayo ulit, sabi niya, hindi iyon bilang paghahabol sa dating plano ng kasal. Hindi iyon dahil sa presyon ng pamilya, negosyo o apelido. Magsisimula tayo bilang dalawang taong natutong masaktan, magbago at respeto. May bahid ng pag-asa sa mata ni Elias, ngunit hindi siya nangumiti ng sobra. Natutunan niyang huwag angkinin agad ang bagay na hindi pa ibinibigay. Iyon lang ang hihilingin ko, pagkakataong maging mas mabuti, kahit mabagal. Tumanggo si Celestina. Mabagal ang tama para sa mga bagay na minsang nabasag. Dumating ang araw ng unang anibersaryo ng Hapag ng Dangal. Puno ang restaurant, ngulit hindi ito tulad ng dating VIP dinner. Walang upuang nakalaan lamang para sa mayayaman. Ang pangunahing mesa ay para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Nasa gitna si Aling Perla, nakasuot ng simpleng bestida, katabi ang mga trainees niya. Naroon si Yani at si Mikael na proud sa kanyang ina. Naroon si Brixon, tahimik ngunit nakangiti. Naroon si Jomar, Nilo, Edra, Marnie, Otep, at marami pang dating staff na bumalik hindi para magtrabaho, kung hindi para ipagdiwang na may hustisyang dumating. Sa huling bahagi ng gabi, tumayo si Celestina. Natahimik ang lahat. 1 taon nang nakalipas, pumasok ako sa lugar na ito bilang isang waitress na hindi kilala ng sino man. Akala ko noon sinusubok ko lang isang pamilya. Pero ang totoo, ako rin ang sinubok. Sinubok kung kaya kong makinig, kung kaya kong makita ang sakit ng iba, kung kaya kong gamitin ang kapangyarihang mayroon ako, hindi para mang-api, kung hindi para magbukas ng pinto. Tumingin siya sa mga empleyado. Marami sa inyo ang mas matapang kaysa sa akin. Dahil nagkaroon ako ng proteksyon nang tanggalin ko ang pangalan ko. Kayo, araw-araw kayong lumalaban ng walang kasiguraduhan. Kaya ang gabing ito ay hindi para sa akin, para ito sa inyo. Nagpalakpakan ng lahat, may ilan na umiiyak. Pagkatapos, bahagyang napatingin si Elias na nakatayo sa likod, tahimik na nakikinig. Hindi pa tapos ang kwento nilang dalawa, ngunit hindi na iyon ang sentro ng buhay niya. Ang sentro ngayon ay ang dignidad na naibalik sa mga taong minsang inagawan ng hindi ito. Sa huling bahagi ng gabi, pinatay ang ilang ilaw at iniwan ng mainit na liwanag sa gitna ng restaurant. Sama-samang kumain ng mga empleyado, pamilya at ilang bisitang tunay na sumuporta sa pagbabago. Si Mikael ay lumapit kay Celestina habang hawak ang maliit na piraso ng tinapay. "Tita Celestina," sabi ng bata. "Sabi ng mama, dati raw malungkot ang lugar na ito. Bakit masaya na ngayon?" Napangiti si Celestina. Lumuhod siya ng bahagya para pantay sila ng bata. Kasi may mga taong natutong magsalita at may mga taong natutong makinig. Tumingin si Mikael sa paligid. "Kapag malaki na ako, gusto ko rin pong gumawa ng lugar na walang inaapi." Hinaplos ni Celestina ang ulo ng bata. Iyan ang pinakamagandang pangarap. Sa labas ng restaurant, tahimik ang gabi.
Ang dating pangalan ng Bravante Meridian ay tuluyang ng bahagi ng nakaraan. Ang hapag ng dangal ay patuloy na tumayo, hindi bilang alaala ng kahihiyan, kung hindi bilang patunay na isang masakit na katotohanan kapag hinarap ng may tapang ay kayang maging simula ng bagong buhay. At si Celestina, ang babaeng minsang nagpanggap na mahirap na waitress, ay hindi na kailangang magpanggap upang makita ang halaga ng tao. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi ang apelidong dinadala, hindi ang kumpanyang minamana, at hindi ang kapangyarihang kayang magpabagsak ng kalaban. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang gamitin ang sariling lakas para itayo ang mga taong matagal nang pinabagsak ng mundo.